Yan guys, walang na-hit si Lead guys. Pero may na-hit si Papa. Diba? Chicago Bulls pa. Diba guys? Hindi na guys. Uwi muna kami ni Lead. Ay, pupunta muna pala kami kay Lakay Jap. Let's go! Yo! What's up guys? This is your boy again, Daddy Kabul. And Daddy Kabul. Thank you again guys. And yeah guys, kamusta naman kayo? Guys, kamusta naman tayong lahat guys? Yan. Siyempre kung tatanungin guys is okay na okay kasi nga monetize na tayo guys. Salamat sa inyo guys. Yan. At ngayon guys, is tapos na ako sa aking gawaing bahay. Really, kasi nga naihatid ko na si Lit guys. Kasi first day of school ni Lit ngayon guys. Yan. So guys, mahaba-haba ang time para mag-vlog guys. Yan. So guys, for today's vlog is naalala nyo guys na nagpa-customize tayo ng damit guys na swaggy white t-shirt ko. Diba guys, sabi ko is nagpa-customize kami. Then after nun, nag-ikot kami ni Liit sa ukay-ukayan. Then pumunta kayo na kay Jet Florarde. Yan. So for today's vlog guys is i-share ko sa inyo yung na-hits kong dalawang items guys that day. Yun. Dalawang items to. Yung unang item guys is masasabi kong semi-vintage. Semi-vintage kasi nga siyempre alam naman natin guys, pag vintage considered na ngayon as dapat 20 years na, 20 years and above na ang tagal ng isang item para considered as vintage. Eh ito guys, 17 years pa lang. I-explain ko kung bakit 17 years pa lang guys. That's pretty good. So guys, at saka yung pangalawa guys na item is na-intriga ako kaya ako binili guys. Pero hindi ko pa alam kung vintage to nun. Pagka-uwi ko guys, kasi wala akong data nun. Pagka-uwi ko, sinerch ko, is vintage nga to guys. Na-intriga ako sa manufacturer nitong item na to guys. So malalaman nyo mamaya guys, huwag na natin patagalin. Let's go! At ito na nga guys, ang una nating item na ipiplex sa inyo guys. Ang unang item na na-hits ko nun guys. Yan. So huwag natin patagalin. Ito na. Yan guys. Dun-dun-dun-dun! Ang Baltimore Colts. Yan guys. Kung nagtataka kayo sa mga hindi pa nakakaalam, ang old na pangalan ng Indianapolis Colts na NFL team is Baltimore Colts. Yan, Baltimore Colts. At yan din yung old logo nila guys. Yan, makikita nyo magpo-post ako ng same logo din na ganyan ng Baltimore Colts para maniwala kayo guys. Yan. At ayun nga guys, tracker, plain white lang siya. Flex muna natin guys, flex muna natin. Plain white lang siya. That's pretty good. Plain white, yan. Tracker hat siya guys, tracker hat. Yan, snap naman, snap. So, snap, yan. Manis. Yan, tsaka yung may tag, yan. Sa tag ako na intriga guys, tsaka sa manufacturer guys. Yan. Kaya meron siyang tali-tali dito guys, parang pang barangay tanod. Yung pang matatanda talaga. Yan, ang angas lang kasi guys, Really, nakita ko, actually ito guys, actually ito, habang tinatahi nun yung kinakabit or tinatahi yung patch dun sa white t-shirt ko, is nag-ikot-ikot muna ako dun sa shop ni Chechi, yung nagtahi. Is, kasi dun guys, sa shop ni Chechi, may mga nakatagong mga vintages dun kasi hindi siya masyadong pinapasyalan kasi akala ng mga Pilipino, karamihan kasi ng mga nag-uukay dito na may shop is panay Pinoy. Which is alam nila na pag pinuntahan mo yung Pinoy is meron ng vintage item. Kasi Chechi, Bengali siya, Bangladeshi. Eh, syempre, kung ikaw pupunta sa shop niya, hindi mo akalain na nagbebenta siya ng mga vintages. Pero ukay din yung benta niya. Pero yun nga lang, hindi siya marunong mamili. Kaya ang kailangan mo pag pumunta doon is ikaw maghalukay isa-isa para makakita ka ng gem or vintage guys. Yan. Eh habang tinatahi niya nun guys, sabi ko, tingin-tingin nga muna ako ng item si Chechi. Sabi ko lang. Eh nakita ko to. Nakita ko to guys. Nakasampay lang. Tatakpan pa nga to ng shirt. Sabi, Really, nigga? ano ba itong plain white na to? Ang kulit. Kasi ang linis pa ng condition niya nun guys. Naka side view siyang ganyan. Sabi ko, akala ko ordinary lang yung tatak. Eh nung pagtingin kong ganyan, uy, Baltimore Colts, NFL team to ah. NFL team. Para siyang rubberized din. Makapal din yung kanya guys. Yung print niya. That's pretty good. Yan, parang rubberized sabi ko. Eh, binili ko to guys. Sabi ko, Chechi, how much this one? Sabi ko ganun. Eh, binigay niya lang sa akin guys ng 5 dirhams guys. Oh, imagine nyo guys. Malalaman nyo, o sige sasabihin ko na ito vintage mamaya. Papakita ko kung bakit vintage to guys. Yan.
5 dirhams. Imagine mo, 5 times 14 is, meron ka ng, magkano ba yun? 5 times 14? Basta, 5 dirhams lang to. Imagine nyo guys, oh, meron kang vintage na 5 dirhams. That's pretty good. Times nyo na lang ng 14 yun sa pesos guys, yan. So guys, sabi ko nga, na-intriga ako dito kasi nga, ang tag naman nito guys is capital cups. Capital cups or capital lang. Wow! Ang na-intriga ako dito guys is yung manufacturer. Tingnan nyo naman guys, kita nyo ba? Wait lang. Ginagawa mo. Blurred eh. Pero made in the Philippines kasi yan guys. Made in the Philippines. Yan, picturean ko na lang para makita nyo guys. Made in the Philippines. So imagine nyo guys, nagpo-produce din pala ng mga hats nun ang Pilipinas guys. That's pretty So, good. ang alam ko lang kasi is Korea, yung mga low cost country, yan yung mga tinatarget ng mga big companies na ipagawa ang kanilang mga Ginagawa mo. tawag nito, ang mga kanilang shirt, hats, ipa-design, ganun. Kasi nga, low cost country, makakatipid sila. Pero pag na-out nila, is bebenta sila. Yun. So, ibig sabihin, low cost country ang Pilipinas, guys. Oh, no! Yan, guys. Pero anyways, guys, nagtaka lang ako. Kinuha ko to, guys, kasi nga, made in the Philippines. Siyempre, proud tayo. Pinoy tayo, eh. Yan, capital cups. Yan, guys. And then, guys, ito nga, akala ko hindi to vintage, ordinary lang. Pero NFL team eh, NFL team. Old logo pa ng Indianapolis Colts, which is ang Baltimore Colts dito. Yan. So pagka-uwi ko guys, sinearch ko guys, wala man akong nakitang same design, pero same tag is meron. Makikita nyo dito guys, ang mga iba't ibang capital hats na iba't ibang design na vintage pala siya guys. Yan. And then guys, nag-search din ako. Unfortunately, wala akong nahanap na history ng capital hats or capital hats na brand guys. Yan. Pero syempre guys, dun sa eBay is legit yung mga yun guys. Pag sinabing vintage yun, is vintage talaga guys. Kasi nga, sina-check naman yan guys ng eBay bago nila i-post dun for marketing guys. Yan. So guys, ito nga ang first item natin na hits guys. Yan. Ang Baltimore Colts. Yan. Syempre guys, di mawawala. Ipipit natin to guys. Wait lang. Yan. Malalim to guys malalim. Tsaka goods na guys. Wow. Tracker hat guys. Oh, di ba? Ang kulit nito guys, Really, promise nigga? ang lalim tapos pag sa side view tingnan niyo. Ang kulit din, di ba? Dad hat na tracker hat kasi nga pababa talaga siya. That's pretty good. Yan, no? Ang kulit ang lalim nito guys. Yan. Tsaka ang linis nito guys, white na white. Batatakpan pa nga ata yung tenga ko guys sa sobrang lalim. Kita nyo guys? Pero ang kulit nito guys, promise. Angas din ito. Hindi ko dito i-out. Actually, nag-out na kasi ako ng sombrero ngayon guys. I-share ko sa inyo. Gagawa ko ng isang vlog at i-share ko sa inyo ang mga naiwan ko na lang na mga salakot guys. Kasi nga, sumali ako sa Malabon trip. That's Which pretty is good. thrifting group yun dito sa UAE. Yan, shout out sa Malabon trip again. Yan, sa atin, more sales sa atin, mga utol. Yan, is nag-out na ako ng mga sombrero ko guys. Kasi mga iba naman is, alam nyo yun, walang partner na t-shirt, gano'n. Tsaka nagustuhan ko lang kasi yung design nun. Tapos, wala na din akong time na maghanap ng mga partner ng mga cups na yun. Kasi focus na ako sa Chicago Bulls na team ngayon guys. Yan. So, sinare ko lang naman guys. Yan. Oh. Diba guys? Puting-puti yan guys. Oh. Ginagawa mo. Oh, kita nyo? Linis niyan, walang mga flows yan guys. Made in the Philippines pa. Diba? Ang ganda. Yan. So guys, ito nga ang ating first items at proceed na tayo guys sa ating pangalawang items na vintage or semi-vintage guys. Let's go! At ito na nga guys, ang ating pangalawang items na na-hits noon guys. Yan, kasama ng Baltimore Colts. Huwag na natin patagalin guys. Eto na. Yan. Tantanan. Siyempre guys, paborito natin team to guys. Kaya kinuha natin. Tantanan. Oh, yan guys. Oh, diba? Swaggy na Chicago Bulls. Oh, diba? Big. That's pretty good. Diba? Ito guys, ang ating na-hits na pangalawa, Chicago House. Yan. Elm Street, Chicago House. Yan. Kinuha ko to guys. Malinis to guys, malinis. Walang pinhole. Really, nigga? Walang pinhole, walang mancha guys. Malinis. Pero yun nga lang, is may crack print siya guys. Yan, makikita nyo naman guys. Lapit natin guys. Yan. Yan. May crack print siya guys. Kita nyo? Oh, crack
print. Oh Meron no! din sa, yan, nagbakbak na nga din pala yung puti ng sungay ni Benny the Bull. Yan. Tsaka, Wait a minute. ano ba ito? Hindi Yossi ba? Yossi atin? Yan guys, yan. Yung Yossi o Chupon na. Nagbakbak na din. Oh no! Anyways, pero Chicago Bulls is Chicago Bulls, siyempre. Tsaka nakuha lang naman natin sa mababang halaga guys. Kaya, goods na goods yan. Oh. Front hit lang siya guys, wala siyang back hit. That's Yan, pretty pero may good. all goods guys. Wow. Hindi pa din bacon yung collar. Tsaka, Wait a minute. double stitch all the way naman to guys. Double stitch all the way. Yan. O, di ba guys? Ang ganda nito guys kasi boxy type siya. Boxy type. Alam niyo yun, yung loose dito sa sleeve pero yung laylayan niya is hindi siya masyadong mahaba. Tsaka yung width ng size niya is hindi masikip. Basta boxy type na parang square siya kaya boxy type. Ganun yun. Ayan guys. Siyempre guys, ang tag nito is Gildan Ultra Cotton. Yan. Gildan Ultra Cotton. Yan. Siyempre guys, hindi pa natin natalakay ang Gildan na brand. Is bibigyan ko na naman kayo guys ng brief at saka short history ng Gildan That's na pretty good. tag guys. Yan. So guys, ang Gildan na tag is an American owned Canadian branded shirt manufacturer guys. It was founded in 1984 guys by magkapatid to guys, si Glenn at saka si Greg Chamandi guys. Yan. And it was founded in their hometown sa Canada, which is ang Montreal, Quebec, Canada guys. Pero ang headquarters nila is madami sa US guys. Yan. Tapos guys, noong 1984, hindi lang Gildan ang kanilang family business or family company guys. Meron din silang Harley Incorporation. Ang Harley Incorporation naman guys, noong 1984 is isang children's wear business ng family nila. At kilalang kilala din at that time yung 1984 guys sa Canada. Yan. Pero pagdating ng 1994 is kasi si Greg at saka si yung kapatid niya, si Glenn Chamandi na ang nag-manage ng kanilang family business is noong 1994 is pinilit nilang i-close ang Harley Incorporation at nag-focus na lang sila sa Gildan Activewear, sa expansion ng Gildan Activewear. Kasi guys, before nabasa ko sa column nila is isa ang Gildan sa pinakamagandang, ang trademark nila is pinakamagandang screen printing ng design ng damit tsaka mga logos. Guys, yan. So guys, sinabi ko, semi-vintage to at saka 17 years pa lang guys. Kasi guys, yung ganitong Gildan tag guys na ultra cotton is from 2000 to 2006 guys. 2000 to 2006. Makikita nyo dito guys, ipopost ko yung photo, which is green up ko yan sa column ng Gildan. Yan. So guys, semi-vintage kasi 17 years, 3 years na lang antayin natin. Magiging vintage na to guys. O diba guys, ganun yun. Kaya nga alagaan natin to ng for 3 years para pagdating ng 2026, vintage na to guys. Yun. At yan nga guys ang history ng ating Gildan at sana'y may natutunan na naman kayo. Lalong-lalo na sa mga aspiring collector dyan guys. Tsaka sa mga newbie na miners ng mga shirt para marunong kayo kung anong pipiliin yung mga tag ng shirt guys sa mga vintages. Yan. That's pretty So good. ito nga guys, so flex natin ulit guys ang ating Chicago House na hits nun guys. Yan. At syempre guys, hindi mawawala. I-fit natin to guys para meron na naman tayo pang reels na naman guys. Wait lang guys ha. Oh, ito nga guys. Oh. Layo ko guys para makita nyo. Oh. Oh, di ba guys? Ang ganda, boxy type sa That's pretty good. Oh. Mahaba yung sleeve, pero yung laylayan niya is parang nasa tapat lang ng belt ko guys. Boxy type. Yan, linis guys. Oh my God! Ganda din, hindi din halata guys yung basag na pag malayuan guys. Yan. Chicago House. Boxy type guys. Yan. Elm Street,
Chicago House sa Swaggy. Naka-headphone pa si Benny the Bull. Tapos meron pa siyang Yossi. Guys, angas din ito guys. Meron naman tayo pang reels guys. Diba? Gago! Ganda guys, Chicago Bulls yan eh. Ganda. Yan. At syempre guys, ito nga. Alam nyo no. Itong Chicago Bulls na to is na-hits ko lang sa mababang halaga guys. Really, nigga? Siyempre, shower out sa Wear Mo Clothing, ANC, kay Kuya Chris, at saka kay Ate Ann, yung mga Ilocano yung pinakuhanan ko ng mga items yan. Binigay lang sa akin to guys, ng 25 dirhams guys, yan. 25 dirhams. Pero ang siyempre, knowing naman ang mga Gildan brand guys, is medyo mahal guys ang presyo, lalo na kung vintage or nearly vintage guys. Yan, mga nagpe-presyo din to ng mga $35, ganun. Depende guys sa tag. Pero yung ito, 2006 is nagpa-presyo na din to ng $35 guys. Plus yung design pa niya kung maganda, tsaka yung conditions maganda, mas mahal pa rin yun guys. Yun. So, Kuya Chris and Ate Ann of Wear Mo Clothing ANC, maraming salamat dito sa Chicago House. Yan. Si Kuya Chris pala is, lagi kong sinasabihan yan, every week ata Really, tinatanong ko kung meron siyang Chicago Bulls na bago guys. Kasi nga sabi ko, Kuya Chris, kung meron kang Chicago Bulls na bago, ibato mo na sa akin agad at kukunin natin yan. Kasi nga, focus na ako sa Chicago Bulls ngayon guys na kinokolek. Hindi na ako magkokolek ng mga iba. Pero siyempre, may mga iniwan ako guys na may pamares lang kasi kaya hindi ko in-out to guys. Yan. So guys, yun lang naman ang ating items na hits nun guys, nakasama si Liit. Ang Chicago Bulls na Chicago House Elm Street at ang Baltimore Colts na vintage hat guys, na capital hat ang tag guys. So ayan guys, eto nga, sana na-appreciate nyo na naman ang aking pag-share ng aking ukay hits guys. Yan. So guys, magpapaalam muna tayo at syempre guys, di mawawala, thank you ulit guys sa tuloy-tuloy na suporta nyo at panonood ng aking video. Sana wag nyo din kalimutan pa i-share guys. At syempre guys, kung first time nyo mapanood tong video ko at hindi pa kayo nakasubscribe, is free naman guys mag-subscribe, mag-like at mag-share guys. Yan. Click nyo na din yung notification bell para hindi nyo ma-miss ang aking mga upcoming videos guys. Yan. So guys, maraming salamat sa inyo. Shout out sa lahat ng mga subscribers ko. Tsaka syempre may mga non-subscribers din ako nanonood. Shout out din sa inyo at God bless us all. Yan. So guys, magpapaalam muna ako. Here's your boy, Daddy Kabuli, and your Daddy Kabindage saying, till next time, peace out. Bye-bye.